pagkonsumo ay tumutukoy sa paggamit at pakinabang ng mga mamimili sa mga produkto at serbisyo. Ibig sabihin nito ay ito yung punto na kung saan pinapakinabangan na ng isang consumer o mamimili yung kanyang binili ng mga produkto at serbisyo. Tulad ng halimbawa, ballpen. Bumili ka ng ballpen at nagamit mo to na pangsulat mo. Okay. Ngayon, ano ang tawag natin dun sa pakinabang ng ballpen o ng anumang produkto na ginamit mo? Ito ang tawag na utility. Okay, tawag sa pakinabang o kapakinabangan ng mamimili mula sa pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Yan yung tinatawag na utility. Ang halimbawa ng mga utility o mga kapakinabangan na nakukuha sa mga produkto at serbisyo tulad ng halimbawa, bumili ka ng Kondura Aircon, ginhawa ang dala nito sa iyong pakiramdam sa panahon ng tag-init. Yung Jollibee at McDonald's fast food chain ay kabusugan sa tuwing ikaw ay nagugutom ang dala sa iyo, no? Kabusugan, lalo na kung ikaw ay nasa biyahe o kahit na ikaw ay naisipan mong kumain ng dine-in o nag-take out ka, ay yun ang bibigay sa iyo, kabusugan. At syempre, dahil sa gusto natin ng mga lasa ng mga ito, ay kasiyahan din ang dala nito sa atin. Halimbawa naman sa usapin ng elektrisidad, ang Meralco. Alam naman natin na ang Meralco ay mayroong serbisyong pang-elektrisidad at pinapagana nito yung mga tinatawag nating mga electrical appliances natin o electronic appliances natin, tulad ng unang-una sa lahat yung may ilaw tayo sa bahay na gumagana, yung mga TV, ventilador natin, maging ang aircon at kung ano-ano pang mga appliances. Gayon din naman ang Maynilad bilang kumpanya ng mga patubig ay nagagamit natin ito sa paghugas at pagligo natin. Okay, paghugas ng mga gamit, yan, pagligo natin, no? At yung sample pa rito yung Grab Food, yung usong online transaction ngayon na kung saan ay mag-o-order ka ng pagkain sa online at itong Grab Food ang siyang bahalang bumili at magdala nito sa iyo, at ang babayaran mo ay yung delivery fee, na kung saan parang convenience fee na rin to, dahil unang-una hindi mo na kailangan na bumiyahe at magpunta pa dun sa tindahan ng produktong bibilhin mo. Pagkos yung delivery driver na ang siyang bibili nito at magdadala, babayaran mo na lang siya kasama yung delivery fee. Ang PLDT naman ay nagbibigay ng serbisyo sa unang-una sa pagtawag o yung basically na telephone call, na mas kilala ngayon na landline, at naihatid na rin itong tinatawag na wireless connection o yung Wi-Fi. At nagagamit to sa pagsiserve ng internet. Nakakakuha tayo ng mga impormasyon, nakakausap natin ang ibang tao, at nagiging paraan ito ng komunikasyon at impormasyon. Yan. Shopee app, ganun din, isang online transaction na application na kung saan ay makakabili ka na ng mga produkto na mga nais mo sa pamamagitan lamang ng pagbabrowse ng mga iba't ibang produkto. Makikita mo na rin yung seller o yung tindahan
At malalaman mo rin kung legitimate o legit ba yung mga produktong ah, gusto mong bilhin. At meron silang tinatawag na order fulfillment at doon mo na rin siya o-orderin sa mismong application. Okay. At isa pa, ngayon, ito yung Coca-Cola, yung mas kilala natin na soft drinks o soda na kung saan ibibigay sa atin ng itong produkto na to ay nagbibigay ng kaginhawaan, lalo na pag ikaw ay naiinitan, masarap ito inumin pag malamig. O kaya kung ikaw ay stress at parang gusto mong makatikim ng kaunting matamis para ngumiti na mapangiti ka ulit. Yan. So ngayon, ano ngayon ang mga uri ng pagkonsumo? Nalaman na natin ang utility at yung mismong kahulugan ng pagkonsumo. Pero ano-ano ba yung mga uri ng pagkonsumo? Narito yung apat na pangunahing mga uri nito. Unang-una rito yung tuwiran o direkta. Ito yung paggamit ng produkto o serbisyo upang direktang gamitin sa pangangailangan. Okay. Ang kasunod naman ay ang produktibo o ang pagbili ng produkto upang magawa o makalikha ng iba pang produkto. Kung ang tuwiran o direkta ay bibili ka ng isang produkto o serbisyo at ito ay direkta mo nang ikukonsumo o gagamitin o kakainin o gagawin upang matugunan yung biglaan o immediate need o pangangailangan mo. Tulad ng halimbawa, bumili ka ng soft drinks, nauhaw ka, o bumili ka ng mineral water, ininom mo agad. Yun, tuwiran o direkta yan. Nagutom ka, bumili ka ng hamburger o ng spaghetti, tuwiran yun. Nainitan kayo sa loob ng bahay, bumili kayo ng ventilador at ginamit niyo ang ventilador at nakapagbigay sa inyo ng ginhawa. Ngayon, ang produktibo naman ay may mga produkto kang binibili na nakakatulong upang makalikha pa ng iba pang produkto. Halimbawa, ikaw ay bumili ng Shilane or tinatawag na gas stove para magluto ka ng banana Q o ng fishball upang kaya ito ay naglilikha ng iba pang produkto mula doon sa produktong binili mo. Yun ang ibig sabihin nun. O bumili ka ng mga tinatawag na hand tools tulad ng martilyo, ng mga plies, at ng mga iba't iba pang mga kasangkapan upang makagawa ka ng mga lamesa at maibenta mo ito sa ibang tao. Ngayon, meron namang mga pagkonsumo na para bang naaaksaya lamang o tinatawag nating maaksayang pagkonsumo. Ito yung pagbili ng mga produkto na hindi tumutugon talaga sa pangangailangan ng tao o mas kilala ito sa tinatawag nating luho o layaw lamang. Tulad namang ng bumili ka ng 5 pares ng sapatos pero 2 pares ng sapatos lang naman pala ang kailangan mo. O kaya naman ay mahilig kang mangolekta ng mga alahas pero ang kailangan mo lang naman pala ay relos. Okay? O kaya naman ay bumili ka ng maraming cellphone pero ang kailangan mo lang naman pala ay isa. Bumili ka ng 3 pero kailangan mo lang naman pala isa. Okay, yun ang maaksayang pagkonsumo. Meron naman na tinatawag na mapanganib. Ito ay pagbili at paggamit ng mga produkto na maaaring makapinsala sa kalusugan ng tao. Okay, hindi lamang ito na tungkol sa kalusugan, maaaring ito ay maging makapinsala din sa ari-arian at mismong buhay ng tao.
Halimbawa dito, tuwing bagong taon ay bakit marami pa ring Pilipino ang bumibili ng mga paputok sa kabila ng ito ay may dalang panganib sa kalusugan, sa iyong kaligtasan, at mismong sa iyong ari-arian sapagkat ito ay maaring maging dahilan ng mga sunog. Isa pa rito yung pagkonsumo ng mga tao sa mga sigarilyo at mga alak na kung saan ay ang sigarilyo ay nakakapagdulot ng mga iba't ibang sakit o mga tinatawag na respiratory illness, samantalang ang alak naman ay nakakapagpabago sa kondisyon ng katawan at pakiramdam, kaya maraming nadidisgrasya at minsan ay nahahantong pa sa mga kaguluhan dahil nagbabago ang kondisyon ng pag-iisip at ng pangangatawan. Katulad na lamang ng mga nagdadrive habang nasa impluwensya ng alak. Kaya ayun ang mga 4 na uri ng pagkonsumo. Ngayon, dako tayo dito sa mga salik ng pagkonsumo o yung mga tinatawag na factors of consumption. Ano ibig sabihin nitong mga factors of consumption? Ito yung mga bagay na nakakaapekto sa pattern ng ating pagkonsumo o paggamit o pagkain o pagkonsumo ng mga bagay o mga produktong binibili natin at yung pati yung serbisyo. Halimbawa dito yung pagbabago sa presyo ng mga produkto. Okay, nagaganyak ka o ikaw ay namomotivate na mamili ng mga produkto at ikonsumo ito kung ang presyo ay mura at mababa. Lalo na't kung pareho lang naman ang kalidad nito doon sa mas mahal na produkto. Kaya yung presyo, nakakaapekto yan sa kagustuhan o pag-ayaw ng tao sa isang produkto at serbisyo. Halimbawa rito, kung halimbawa mas minabuti mo na lang na mag-jeep na 12 pesos lang naman ang bawat kilometro kaysa mag-taxi ka o magpabook ng Grab car. Okay? So, yun, no? Yung presyo. Isang halimbawa lang yun. Sa pagkain naman, imbis na bumili ka ng mga lutong ulam, mamalengke ka na lang at magluto. Baka mas makamura ka pa. O mas magustuhan mo pa yung luto mo kaysa doon sa niluto ng ibang tao. Yung ikalawa naman ay yung kita o yung sweldo mo o yung mga nakukuha mong pera mula sa iyong trabaho, sa iyong negosyo. Ayon kay John Maynard Keynes, isang ekonomista ito, isang British economist. Habang lumalaki raw ang kita ng tao ay mas malaki rin ang kakayahan sa pagbili at pagkonsumo ng tao. Ganon din kapag bumaba ang kanyang kita. Kung mataas ang kita mo, ay mas malaki ang kakayahan mo para bumili ng mga produkto at serbisyo at ikonsumo ito. Pero kung bumaba naman ang iyong sweldo o mababa ang iyong sweldo, hindi sasapat ito upang matugunan ang lahat ng pangangailangan at kagustuhan mo. At hindi ito sasapat upang makonsumo mo o mabili mo yung mga produkto at serbisyo na gusto mo sanang bilhin. Yung ikatlo naman ay mga di inaasahang
o mga inaasahan o hindi inaasahang mga pangyayari ay nakakaapekto din sa paraan natin ng pagkonsumo at pagbili ng mga produkto at serbisyo. Ito yung mga pangyayari na maaring may kaugnayan sa kaguluhan at ito ay maaari ding may kaugnayan sa mga pangyayari sa ating kasaysayan. Halimbawa na rito yung COVID-19. Walang mag-aakala na tayo ay sa kasaysayan ng daigdig at ng kasaysayan ng tao ay darating sa punto ng tinatawag na ang tao ay sa buong mundo ay magkakasakit ng COVID-19 at mapupunta ang mga tao sa tinatawag na lockdown. Kaya't itong mga pangyayaring ito nakaapekto sa paraan ng pagkonsumo mo. Kaya't yung mga tao ay nagkaroon ng panic buying. Ibig sabihin, nagpanic ka o nagmadali kang bumili dahil alam mo na magla-lockdown. Ngayon, sinasamantala din ang mga ganitong mga pangyayari ng mga seller o yung mga producer o mga negosyante. Tinatago nila ang mga produkto nang sa gayon ito ay magtaas ng presyo. Okay? O tinatawag natin sa English na hoarding. Okay? Gayon din kapag may mga pangyayari tulad ng Pasko, ay isa rin to sa mga inaasahan nating mga pangyayari. Pasko, mga kaarawan, at iba't iba pang mga event o pangyayari. Halimbawa dyan yung nauso ang pagbebenta ng mga bulaklak at dahil sa Valentine's Day, nauso ang pagbebenta ng mga flag o mini flag o flaglets sa pagdiriwang ng Independence Day. At nauso naman ang mabenta ang pagbebenta ng mga kandila tuwing araw ng patay. Kaya't ito ay ang pagkonsumo ay mayroong mga inaasahang pangyayari. Ikaapat ay ang pagkakautang mo. Yan. May mga pinagkakautangan tayo na nagiging sanhi na makontrol ang ating pagbili at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Sapagkat karamihan sa may mga utang na tao ay mas nilalaan nila yung kanilang pera upang ipambayad ito imbis na ibili ito ng mga produkto at serbisyo. Ngayon, kung wala na silang utang, mas tataas yung tsansa nila na makabili ng produkto at serbisyo. Ang pinakahuli at pinakalima, ang panlima at pinakahuli ay yung tinatawag nating demonstration effect. Ito yung mga anunsyo o announcement, advertisements sa radio, sa TV, at sa mga pahayagan at maging sa social media na kung saan naiimpluwensyahan ang mga tao sa kanilang pagkonsumo o pagbili. Halimbawa na lang yung bagong model ng iPhone. Okay, may bagong nilabas na bag si Heart Evangelista, yung artista na asawa ni Senator Chis Escudero. So, ano pa? Mga bagong motor at bagong kotse, ayan, ay nakakaapekto sa ating pagkonsumo. Madalas ay ginagaya ng mga taong mga nakikita nila at
mga naririnig. Ayan. Tungo naman tayo dito sa mga pamantayan sa pamimili. Ano ba yung mga ibig sabihin ng pamantayan? Meron tayong bilang mga mamimili, ay meron tayong personal na mga pamantayan o mga tinatawag nating criteria kung papaano ba natin pinipili bago bilhin ang mga produkto at serbisyo na ating nakikita sa ating paligid at makakatugon sa ating mga pangangailangan. Sa ating pamimili, unang-una ay dapat tayo ay nagiging mapanuri, o sa English, ito yung ikaw ay critical analyst o inaanalisa mo yung mga produktong bibilhin mo. Dapat mong tingnan yung mga sangkap o yung mga ingredients o mga materyales na ginamit. Siyempre, yung presyo nito. Ito ba ay sasapat sa budget mo? Yung timbang, yung pagkakagawa nito, at iba pa. Kaya, yun ang ating mga sinusuri sa mga produkto na ating binibili o kinukonsumo. Halimbawa rito, kung ikaw ay gumagamit ng SIM card, mas titingnan mo kung ano yung mga serbisyo ng mga networks ang makakapagbigay ng mas iba yung magandang serbisyo para sa iyo. Marami tayong mapagpipilian tulad ng Globe, Smart, Sun, at meron pang mga tinatawag na Dito. Meron ding Touch Mobile o TM, at kung ano-ano pa. Sa mga produkto naman, ay titingnan din natin dyan yung kung mamamalengke ka, bibili ka ng baboy na uulamin ninyo, titingnan mo na kung ayaw mo ng puro taba, edi wag mong piliin o pumili ka ng mga tindahan na walang masyadong taba o binibentang taba ng baboy. At titingnan mo rin yung timbangan kung maayos ba o madaya. Kung sa mga pananamit naman, lalo na sa uniform, kung ito ba ay maayos ang pagkakatabas o maayos ang pagkakatahi. Marami tayong tinitingnan, kaya nagiging mapanuri tayo bago natin bilhin ang produkto at serbisyo at ito ay ating gamitin o ikonsumo. Para maging sulit naman yung ating binayad at hindi tayo malugi. Number 2, o ikalawa, ay may alternatibo o pamalit. Lagi nating iisipin bilang isang wais o matalinong mamimili ay yung lagi tayong merong kapalit o alternatibong produkto kung sa tingin natin ay hindi sasapat ang ating budget para bilhin yung una nating napiling produkto. Halimbawa po, mas binili mo na lang ang kapalit ng Safeguard ay bumili ka na lang ng ibang sabon na pareho lang din naman ang epekto at ang silbi nito o pakinabang nito sa iyo. May mga panahon na walang sapat na pera ang mamimili upang bilhin lahat ng produkto na gusto niyang bilhin. Kaya maaaring magbago ito depende dun sa kalidad din ng kanyang produkto na bibilhin. Okay? Ikatlo naman, yung hindi nagpapadaya. Walang matalinong mamimili ang nadadaya o nagpapadaya. Sapagkat
marunong siyang magkilatis at alerto sa lahat ng pagkakataon sa oras ng kanyang pagbili ng produkto at serbisyo. Halimbawa dito ay yung mga timbangan na madadaya, yung taxi na mabilis pumatak ang metro. Kaya ito yung mga produkto at serbisyo na lagi tayong nagmamatsyag at ayaw nating magpadaya. Meron din ang dapat makatwiran ka din, ika-4, ang pagiging makatwirang mamimili. Lahat ng consumer ay nakararanas ng kakulangan sa salapi o limitadong budget. Siyempre, lahat naman ay may nagkukulang. Kaya sa proseso ng pagpipili ng produkto ay sinasaalang-alang din ang presyo at kalidad nito. Kaya sinasaisip din natin ang kasiyahan na matatamo sa pagbili at paggamit ng produkto, pati na rin kung gaano katindi ang pangangailangan dito. Halimbawa rito yung mga bibili ka ng kung nainitan ka, gusto mo magpalamig, uminom ng malamig, imbis na bumili ka ng soft drinks, ay bumili ka na lang ng tubig o kaya ng mga tinitimplang mga inumin na mas murang dihamak, ngunit makakapagbigay ng mas maraming serbisyo at maraming makakukonsumo rito sapagkat maraming tao ang mababahaginan ng produktong ito kumpara sa mga deboteng mga soft drinks na mas mahal at kakaunti lamang ang makakainom. Halimbawa lamang yun. Ikalima yung sumusunod sa budget. Napakahalaga ng ating pagbabudget sapagkat ito ay kasama sa pagiging makatwiran natin sa ating pagkonsumo. Ika-6 dito ay yung hindi nagpa-panic buying. Ang bilang isang matalinong consumer ay hindi ka basta-basta nagpapadala sa panic buying, pagkos ay pinaplano mo ang pagbili ng iyong mga pangangailangan. At ang pinakahuli ay ang hindi nagpapadala sa mga anunsyo. Bagaman mahalaga ang mga advertisements, ay kailangan pa rin nating maging mapanuri. Hindi tayo nagpapadaya. Hindi tayo ay nagiging makatwiran. Sinusunod pa rin natin ang budget sa lahat ng pagkakataon. Hindi tayo nagpapadala sa impluwensya ng ibang tao basta-basta, bagkos ay tinitingnan natin ang lahat ng mga posibleng mga epekto nito sa iyong budget at sa iyong pagkonsumo. Kaya sa paggamit mo ng mga pamantayang ito ay magiging gabay mo ito sa iyong pagbili ng produkto at serbisyo at makakapagbigay sa iyo ng iba yung kapakinabangan at kaligayahan din sapagkat hindi ka naging maaksaya at naging lubos ang iyong kasiyahan dahil ang iyong pagkonsumo ay naging matalino at maayos.